Since June 15 up to now, hindi na sila nakipag-ugnayan sa'yo. Opo. It's not between you and me. Ayaw na magsagot ng eskwelahan kasi hindi pa rin officially enrolled yung anak ninyo. Yung pong DepEd order, ang sinasabi po doon ay dapat malinis muna yung requirements na hindi pa naibibigay. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Since June 15 up to now, hindi na sila nakipag-ugnayan sa'yo. Opo, hindi Alright, po. so follow me here. Siguro nag-enroll ka para sa mga anak mo, tama? Opo, tama po. Alright, nung mag-enroll, nagbayad ka ata, nakita namin 30,000 pesos and then meron kang binayad din na ito naman, partial payment to ng sinasabi doon at meron kang 3,000 or ano pa itong mga nakikita ko, 30,000. So, dito sa parting na to, okay, bago ka nag-enroll ng anak mo, did you talk to them? Malinaw? May balance ka ba sa school before? Meron po, Sir Ben, meron po. Alright. So, yung 30,000 was for the balance, tama? Yes po, sa balance po yun para Okay. po makaabot. Magkano pa po yung balance niyo totally? How much would that Ang be? sinisingil po nila sa amin ay 80,000. So, Ay, 80,000. po ako So, may ng balance pa kayo na... 30. Okay. So, may balance pa kayo na 50. And then, nag-enroll ka Opo. doon sa binayad mo na 6,000. Tama? Nag-enroll po ako kasi pati po yung sa libro tsaka sa enrollment. Okay. So, nag-enroll ka, nagbayad ka ng 6,000. Parang gano'n. Tama? Ano po, tig 2,000 po. Okay, sige. So, ano pong nangyari nung mag-enroll po kayo? Naging malinaw ba sa kanila na yung binayad mo na 30,000 was for the balance and then the other, i-settle mo sa kanila? Did you agree na kung meron ba kayong some kind of a payment plan na sinusunod for that matter? Sir Ben, with regards po dun sa payment plan, hindi po nila ako binigyan. Okay, Pero did you... isa lang po sandali, po okay. pinangahawakan Ma'am, ko. sandali lang muna, ma'am. Stop yung kasi tapos na yung grievance natin. Nag-i-investigate na po kami to find the bottom line kung paano po natin ayusin, okay? We're now investigating. So, yung sinasabi nating 2,000 for the books only and wala pa yung enrollment fee. Parang gano'n ang lumalabas, tama? Meron po akong resibo, sir, ng registration po nila. Okay, registration pa lang, ma'am. Okay. Ma'am, okay na po sa atin. Naging malinaw pa po ba sa eskwelahan when you enroll your kids na ito muna babayaran ninyo, you were paying the 30,000 for the balance and then you still have a balance of 50,000 pesos and then you nag-register ka for amount of almost 6,000 or 2,000 registration and then yung pasukan na, anong araw yung pasukan? June 15 po. Yung ba yung araw na kung saan unang araw pinauwi muna ang anak nyo kasi for whatever reasons hindi pa kayo may balance pa mo. In other words, hindi pa officially, technically, hindi pa enroll yung mga anak nyo, naka-register pa lang. Sir, unang araw po nila. Yes, ma'am, but I'm saying hindi pa sila officially enrolled, registered pa lang sila, ma'am. Am I made to understand? Opo. Okay, so okay. In other words, ma'am, nung pumasok sila doon, alam ba ng school na darating sila or were you just simply nag-register ka pa lang subject to for another enrollment mo or malinaw ba sa kanila na papasok ng mga anak mo na nagbayad ka na ng balance although may balance pa ng 50,000? Aware po sila na nandoon. Paano? Aware po sila na nandoon. So okay, meron po ba kayong kasunduan o kasulatan as to the arrangement na kawawa naman po kasi mga bata pag pumasok na hindi naman po nila kasalanan, hindi po ma? Opo. Wala Alright. po silang binigay na kasunduan. Okay, ang paliwanag po kasi sa amin at nagtawag po kasi yung mga ibang staff po namin sa school ninyo, ano? Ang paliwanag po nila, hindi raw pa kasi officially enrolled ang dalawang anak ninyo, Ma'am Jelly. Dahil hindi pa ito nagsasabit ng formal enrollment form. Dagdag nila, may mahigit pa raw po ata kayo na balance na 90,000 pesos, balance, para doon sa 2 taon na school year. At ang investigasyon daw ay nasa Department of Education, kaya hindi na sila sasagot sa programa ng BITAG, although I understand because kung titingnan mo, private school na yan, kung titingnan natin. Although, sa akin, iniisip ko muna, ma'am, I understand na yung dahilan ng problema, matutumbok namin doon sa, I don't know kung anong arrangement meron kayo sa eskwelahan, na yung naging epekto ng problema ay nasa mga bata.
Okay, so ang dahilan ng problema, let's separate it. Magkaroon ng misunderstanding between you and the school because may balance pa po kayo and officially hindi pa enroll yung anak ninyo. Ang tawag dito, ano pa lang yun, registration pa lang. So, that is the, siguro, the miscommunication between you and the school. And naging epekto ng problema sa mga bata na for whatever reasons, hindi ko maintindihan kung bakit sila pinauwi kasi hindi pa sila enrolled sa school. May balance pa po kayo. Hindi kaya ganon? Kasi po sir, ang binigay po sa akin ng presidente ng paaralan na salita ay ibigay ko daw po yung pinakamalaking amount ng pera na kaya ko pong ibigay. Oh, parang payment plan po yun, ma'am. Pakikiusap nila. Parang it was more of, siguro negotiation or very diplomatically understanding din sila. Kaya baka hindi lang po siguro kayo nagkaintindihan. But I kind of wonder, teacher po kayo, ma'am, dapat na intindihan niyo po siguro ang sitwasyon, di ba? Nung hiningan po ako ng papel ng titulo ng bahay. Parang collateral ang ibig sabihin. Nababayaran niyo sila. Opo. Okay. Ma'am, sandali lang po, ma'am. Nakita ko na po, ma'am. I mean, it's not between you and me. But apparently, ayaw na magsagot ng eskwelahan kasi for now, hindi pa rin officially enrolled yung anak ninyo. Yung pong DepEd order, ang sinasabi po doon ay dapat malinis muna yung kung ano man ang requirements na hindi pa naibibigay ng mga bata para sila ay officially enrolled. Kasama doon sa enrollment requirements, hindi lang yung ibang mga dokumento, kung hindi, yung din pong pagbabayad ng kanilang mga tuition and other fees. So dito po ay hindi po sila kaya nilang bayaran ng kabuuan. Ang report po kasi sa akin, Sir Ben, Sir Carl, na nakarating ay 90,000 covering school year 24-25, 25-26. Okay. So, tama din po kayo, Sir Ben, na depende na ito sa pakikipag-usap ng eskwelahan at ng magulang. So, nung pumasok po hindi po sila talaga officially enrolled. Okay. Ano ba yung tamang pag-handle ng school sa ganitong klaseng sitwasyon? Kasi I think parang nabigla yung magulang or yung nanay na kung saan may mga hinihinging parang collateral ng lupa or whatsoever. Meron bang authority yung school to do such an agreement? Or ano po bang sa tingin na base sa ating DepEd pagka may ganitong sitwasyon na may utang from the previous years, hindi pa nasisettle hanggang ngayon, ano po ba yung dapat na remedy na ginagawa ng mga school? Opo. Ang una po dapat ginagawa natin ng eskwelahan ay kausapin talaga yung magulang at ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi pwedeng pumasok at mag-enroll ang kanilang mga anak. Pero wala po nakasaad po sa ating polisiya na kailangan may collateral and kung ano-ano pa po. This could have been handled nicely. Can you intercede na lang siguro, ma'am, or call the school and them, now without us sa bitag coming in to the picture? Apparently, kayo naman po yung mga regulators when it comes to policy, parang ito ay humanitarian consideration na rin para sa school, Christian school pa naman sila. And at the same time, ako naman, baka sakaling you can find a common ground where mapag-ayos natin para hindi naman kawawa yung mga bata. Can you do that? Yeah, makakaasa po kayo, Sir Ben. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.